Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pagdalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estralbeda, ang iyong propeta sa ring kapanahonan. Hallelujah. Sa oras na malapit noon, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibang kaligtasan. Sa ganang akin magagawa at siyang dakilang pangalan na kisinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa maglitan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, and our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina Kuman Almeida. And also greet the beloved Almeida family. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, dito po sa Cagayan City, Isabela Outreach, sa lahat nating mga beloved viewers, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. At ating po minamahal na balitaan, yung mga nakaraang araw, yung mga malalakas na lindol, na dami pong namatay, minamahal, no, sa bansang Myanmar at mga karatig na bansa katulad ng Thailand. At ngayon, minamahal, mayroon na namang balita, no, ang ating pong gobyerno ay naghahanda, no? Sabi dito, prepare for Taiwan invasion scenario. Browner orders troops in Luzon, no? So, days after U.S. Defense Secretary Pete Hegseth said America was doubling down on its partnership with the Philippines, Military Chief General Romeo Browner Jr. ordered soldiers assigned to the northernmost regions of the country. So, northernmost region. So, ano po yung northernmost region ng bansa? Region 1 saka Region 2. No? Kasama ng Cordillera niyan, minamahal, no? Northernmost regions of the country to start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. So, bago lang napanood ko sa isang live broadcast ng isang malaking TV network ng India, napaikutan na ng mga warships, mga barkong pangdigma ang Taiwan, no? Chinese warships. At ang mga puwersa naman ng mga Amerikano ay nakaposisyon na rin sa dako po ng Batanes, no? Yung bagong National Defense Secretary ng Amerika ay unang-unang travel niya dito talaga sa Pilipinas. Ang unang travel niya. So, ibig sabihin, mayroong urgency na kailangan paghandaan dito sa ating bansa, minamahal. Kasi madadamay talaga tayo dyan. Papayag man tayo, hindi. Dahil napakalapit natin at nandito po ang puwersa ng mga Amerikano sa bansa natin, minamahal. At nandito na po yung mga intelligence at mga kasundaluhan ng Communist China. Taon na po ang binibilang. Nandito nakaposisyon na sila sa Pilipinas. Yung iba nga nakakuha pa ng mga passport. Nag-change ng mga pangalan. So talagang preparado na yan. So, yan po ay katuparan lamang sa nakasulat sa Biblia.
Amen. So, badly needed na talaga minimal kung krusadang pag-usapan na makrusadahan din yung lugar ng Batanes. No? Ang plano po natin dyan ay kung maaari, by the month of May or June. No? Unahan natin yung gera o baka maunahan tayo ng gera. No? So, tayo po ay naghahanda, unang-una, spiritually, at hinahanda din na ang ating sarili physically. Kasi pag magkagera, aakyat panaog tayo sa mga kabundukan. Pag hindi ka sanay sa paglakad, aywan ko lang. Amen. So, kailangan sanay tayo sa lakaran. Kung wala, paggera, wala na eh. Baka magsarado na yung mga gasoline stations. Wala nang supply ng krudo. So, balik tayo sa lakaran yan. Ha? Tayo talaga ang maapektuhan dahil nandito tayo sa northernmost. Sabi dito, minamahal, northernmost regions of the country. Regions. Ibig sabihin, hindi lang po yung Region 1. Regions. So, Region 1, Region 2, at kasama na din yan ang Cordillera. Amen. So, instead na matakot tayo, harapin natin to prayer and fasting. Ito na po yung pagkakataon na tayo ay patuloy at napakalambot ng mga tao akayin para maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, yung mga kalamidad na yan, ipilhin tulutan yan. All things work together for good. Parang tao maghanap sa Diyos. Yung tinamaan ng lindol ang bagyo, that was July 16, 1990. Nandoon po ako nung panahon na yon. Before ng lindol, napakatigas ng tao pag ikaw ay mangaral na salita ng Diyos. Pero after ng lindol, kahit tatayo ka lang doon sa Burnham Park at mangaral, maraming tao makikinig sa iyo. Kahit wala kang microphone. Kasi doon nag-evacuate yung mga galing ng bundok kasi yung mga bahay nila gumuho na. Yung mga hotel bumagsak. So yung mga mansion hindi na pwedeng tirhan. So saan nakatira ang mga tao? Halo-halo na yan, mayaman, mahirap, sa Burnham Park. So pag mangaral ka doon, napakalambot ng tao, minamahal. Makinig talaga sila. Pag may mamigay ng bigas o anumang mga relief, makikita mo pati mayayaman, nakikilinya. Makikita mo namang mayayaman dahil yung kanilang mga singsing, yung kanilang pandamit, yung kanilang mga kotis. Pero wala na. Nadaganan yung kanilang mga kotse, wala na silang sasakyan, gumuho yung kanilang mga mansions, at makita mo doon, mas pabor pa ang mahihirap dahil sanay na sa tumira ng walang bahay. No? Tent lang, kuminsan konting trapal, tulog na, pero yung mayaman, kawawa talaga. No? So kung pinapahanda ng gobyerno ang tropa ang mga kasundaluhan, lalo na ang mga anak ng Diyos, maghanda din po tayo. Amen. Dahil sabi ng Bible, minamahal, hallelujah, sabi ng Biblia, sa Matthew, Kapitulo 24, versikulo 7, sa 6, And ye shall hear of wars and rumors of wars. Say that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Basahin po natin sa 6, 7, hanggang 8 ng Mateo Kapitulo 24. Kindly sa Tagalog. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talata ay 6 hanggang 8.
Ito ang sinasabi, mga minamahal. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula ng kahirapan. Sabi ko nga kanina, minamahal, kung biglang magkagera, may posibilidad na hindi mo na magagamit ang sasakyan mo, ang mga sasakyan natin. Magsarado yung mga gasoline stations. Wala na magsusupply ng mga krudo sa mga affected areas. Kasi mga tao, takbuhan yan. Lalo na dito sa part ng Isabela, dahil yung ating pong malaking kampo dyan, 5th Infantry Division ay ginawang US base. So 3 yata na bagong base militar ng Amerika na dito sa Region 2. Yung 5th Infantry Division dyan sa Ilagan, yung Lalo Airport sa Cagayan, at yung San Vicente, yung Philippine Navy sa may San Vicente, sa may Santa Ana, Cagayan. Tatlong American base yan. So, nung tayo po yung nag-Bible study sa dako po ng mga Aita community sa paanan ng Sierra Madre, gabing-gabi na po yun, habang namimigay po ng mga damit, mga bag sa mga Aitas, dumaan po yung military truck, sabi ng aking nakausap, mga 4 yun sila, punong-puno ng military, papuntang Divilacan, sa area na yon. Wala namang ibang puntahan yon, kundi Divilacan. Kasi bundok na yun mountain, Sierra Madre Mountain na yon. At ang kasunod na bayan doon ay yung Divilacan. Divilacan, Makunakon. Kasi wala pa namang karsada papunta ng Palanan. So, pinadalhan ng tropa doon. Every time na mayroon po tayong mga Bible study, tayo naglalakbay sa kalagitnaan ng gabi, mayroon po tayong nasasalubong na movement ng mga military trucks, mga tangke de guerra, na mga high-powered na mga armas panggera. So, gabi po yung movement. So, mayroon na talaga, minamahal. Wala na tayong magagawa dyan. Nandyan na yan. Sabi nga na sa ating binasa, and ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass. Must. Pag sinabing must, kinakailangang mangyayari. Amen. Kahit ano pang rebuke natin na hindi mangyari yan. Sabi ng mahal Pinoy, siya nagsasalita dito Ito yung mangyayari sa huling araw at ang tinutukoy ang ating kapanahunan. Wala na pong susunod pang henerasyon na pinapatukuyan nito. Yung pong henerasyon na lilitaw ang propeta ng Diyos para ihanda ang bayan ng Diyos sa kanyang ikalawang pagparito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi na po tayo mag-aantay pa ng ibang henerasyon na sila ang babalikan. Ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay sa ating henerasyon. Everybody say, praise the Lord. So yung gera ng Israel, hindi po yan pagkakataon. Hindi na po mahihinto yan.
Hindi na mahinto. Kasi pag ihinto pa ni Netanyahu yan, pusa sa abutin niya. Kasi nag-aabang yung warrant of arrest sa kanya sa ICC. Katulad kay former president. No? So, 3 presidente yan na mayroong warrant of arrest ng ICC. Si Prime Minister Netanyahu ng Israel, yung leader ng Russia na si Vladimir Putin, sino pa? Maliban sa former president ng Pilipinas. O yung sa Israel, sa Russia, tapos mayroon din yatang warrant of arrest yan si yung presidente ng Ukraine. Kasi marami din namatay eh. Tapos yung presidente ng North Korea. Kumalas na si Trump dahil natakot din siya dahil siyempre ang Amerika marami ding namamatay sa gera. So, wala na katapusan yan, minamahal. Nandyan na yan. No? Ang atin ay patibayin ang ating pananampalataya. So yan ang sinabi ng Biblia, ang mga duwag ay itatapon sa impyerno dahil maraming aatras, maraming manlulupaypay. Pero ang ating mahal na pastor, minamahal, inihanda tayo. Sabi nga ng iba, extreme. Wala pong extreme. Talagang yan po ang kailangan na ihanda ang bayan ng Diyos na hindi po basta-bastang pananampalataya. Nagbigay ng ehemplo ang mga pastor na ganito ang dapat. So pinasok niya ang kampo ng Abu Sayyaf para patunayan na totoo yung mga nakasulat sa Biblia na sinabi ng Biblia, walang almas na magtatagumpay laban sa mga anak ng Diyos. Huwag kayong magtakot, ako'y sumasa inyo. O di ba? Lahat na yan ay nangyayari sa buhay ng ating mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, tayo ay maniwala o hindi, sabi ng mahal na Pinoon, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Mawala man ang langit at lupa, pero ang salita ng Malapinon ay magaganap. Amen. Kahit ano pang gagawin, no? Kahit hindi ka pang maniwala, sasabihin mo, walang langit, walang lupa, walang espiritu, walang anghel, walang demonyo. Baliw lang ang naniwala ng ganun. The fool had said in his heart, there is no God. Sinasabi ng mga baliw o mangmang, walang Diyos. Mayroon talagang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sabi ng 2 Chronicles chapter 15, verse 6, Isaiah chapter 19, verse 2, Haggai chapter 2, verse 22, and Zechariah chapter 14, verse 13. At ipungunahin ang ikalawang Chronicles, ikalawang Chronicles chapter 15, verse 6. Dito po sa ikalawang Kronika, 15. Pakihanda po ang Isaiah 19:2. Ang talatay 6. At sila'y kapangkat, bansa laban sa bansa at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Amen. Ayun. Niligalig sila ng Diyos sa buong kapighatian. Pangkat-pangkat sila. Bansa laban sa bansa. No? Kampi-kampihan yan. Amen. Siguro yung Taiwan na yan, kung walang kakampihan, matagal na yung nakabalik o naibalik sa China. Kasi ang history talaga ng Taiwan, diyan tumakbo yung dynasty, yung namumuno sa buong mainland China, diyan tumakbo yung mga billionaires na mga Chinese diyan sa Taiwan na yan. Kasi nagtagumpay nga si Mao Zedong, naging komunista ang mainland China. Yung mga ayaw sa komunista, sa komunismo na katuruan na walang Diyos,
Lumayas sila sa bansa nila. So yung mga nakalayas, yung mga may pera, at dyan sila tumakbo sa Taiwan. Yung iba naman sa Hong Kong, kasi ang Hong Kong noon under ng British colony. No? Pero ang Hong Kong ngayon, sakop na ibalik na sa China, wala nang magawa. Kahit nag-rally sila, nag-alsa sila, wala na silang magawa. Hong Kong, China sila ngayon. Ang Taiwan, bagamat hindi ni-recognize ng United Nations na bansa, pero hindi po Taiwan, China yan. Mayroon silang sariling presidente dyan. So yun ang gustong agawin, o hindi naman agaw yata, kung ang kanilang claim is ibalik dahil sakop ngayon sa mainland. Hindi naman papayag ang ibang mga bansa, lalo ng Amerika, dahil nasa Taiwan yung pinakamalaking manufacturer ng mga microchip. Na itong mga microchip na to, minamahal, ito po yung ginagamit sa mga eroplano, yung mga cellphone na yan, at iba, mga computer, dyan po ginagawa sa Taiwan. Yan ang pinakamalaking manufacturer. Hindi po matapatan ng Amerika yan. Nasa Taiwan talaga yan. Ngayon kung maagaw ng China yung Taiwan, ang China na ang pinaka-powerful. Pwede nang hindi sila mag-supply ng mga microchip sa ibang mga bansa, lalo na sa Amerika. So paano na sila mag-manufacture ng eroplano? Wala silang microchip. Dahil sa Taiwan ginagawa yan. So pinag-aagawan talaga yan, minamahal. So magkaroon talaga ng gera. Kung magkaroon ng gera, buong mundo, ito na yung pinakahuling gera. Ito na yung tinatawag nilang Third World War. Umpisa na sa Israel, kasi yan naman ang pinaka-heart ng mundo, pinaka-puso ng mundo ang Israel, ang Jerusalem. So pag gagalawin yan, talagang magkaroon ng Armageddon. Hula na po ng Bible yan, minamahal. So, tayo, hindi po tayo tinuruan na magpabadjing-banjing sa paglilingkod. Piniprepare po tayo ng ating mahal na pastor na harapin yung mga pagsubok na yan. Hindi po tinuro dito yung pabanjing-banjing na paglilingkod, minamahal. Fight a good fight of faith. Dahil mangyayari at mangyayari talaga yan. Ready for rapture ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin nga natin yung Isaiah 19 verse 2. Haggai chapter 2 verse 22, pakihanda. At Zechariah chapter 14 verse 13, huling talata. Ito sa aklat ng Isaiah, Kabanata 19, ang talata ay 2. Ito ang sinasabi, mga minamahal. At aking hikayatin ang mga Ehipsyo laban sa mga Ehipsyo at lalaban bawat isa sa kanya-kanyang kapatid at bawat isa laban sa kanyang kapwa-bayan, laban sa bayan at kaharian laban sa kaharian. Amen. Praise Kaharian, laban sa kaharian. Talagang magkaroon, yung Ehipsyo nga, laban sa Ehipsyo. Ibig sabihin, magkaroon ng mga civil war. Within. Ehipsyo, laban sa Ehipsyo. Tawag nun, civil war. Kung halimbawa, maggera, Pilipino, kapwa Pilipino, civil war ang tawag doon. Magkaroon pa ng gera, bansa, laban sa bansa. Kaharian, laban sa kaharian. At ayon po minamahal sa sinabi, dito sa Haggai chapter 2 verse 22, Haggeo 2:22, ito naman minamahal ang nakasulat. Haggai chapter 2 verse 22, pakihanda po ang Zechariah chapter 14 verse 13. Dito po sa Haggai 2, ang talatay 22. At aking guguluhin ang luklukan ng mga kaharian
at aking gigibain ang lakas ng makarian ng mga bansa, at aking guguluhin ang mga karo, at yaong nagsisakay sa mga yaon, at ang mga kabayo at ang mga sakay ng mga yaon ay mga huhulog, ang bawat isa'y sa pamagitan ng tabak ng kanyang kapatid. Amen. Everybody say, praise the Lord. At Zechariah chapter 14, verse 13. Sundan po ninyo, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Zacarias 14, talata po ay 13. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At mangyari sa araw na yaon na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon, at hahawak ang bawat isa sa kanila sa kamay ng kanyang kapwa, at ang kamay niya'y mabubuhat laban sa kamay ng kanyang kapwa. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. So yung mga bersikulo na yan na ating pong binasa ay mga hula yan. Ang nagsalita dyan ay hindi po, minamahal, basta-bastang tao. Nung isinulat yan, they were guided by the Holy Spirit. Amen. O personal mismong nangusap sa kanila ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. No? So, advantage tayo dahil tayo po ay naniniwala sa salita ng mahal na Panginoon. Ang Holy Scripture, ang sulat na ito, minamahal, ay walang nakasulat dito na hindi natutupad. At ang iba dito ay matutupad pa lang. Amen? So, pinaghanda tayo. Magligtas ng kaluluwa. So, tayo ay nagkukrusada. So, pinagpaghanda tayo spiritually and physically. Paano ka makapagkrusada kung physically you are weak? O, di ba? So karamihan, minamahal, sa mga previous years, mga 1970s, 1980s, 1990s, talagang malalakas ang mga Kristiyano nung panahon na yon. Kasi ang buhay ng Kristiyano nung panahon na yon ay nasa fasting and prayer. Nung na-establish ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, 50 years na tayo. Yung mga first 10 years, 20 years, 30 years, malalakas ang mga anak ng Diyos ng panahon na yon. Physically, lalo na spiritually, kasi fasting and prayer. O ngayon, sa ating kapanahunan, gusto mo mang sumama sa mga crusade, yung iba hindi makakasama dahil physically weak na sila. Hindi naman sila nag-ayuno. So yung iba ay natatamaan ng karamdaman. Kasi sabi nga ng mga pastor, bangkiti, yung kain ng kain, ay masama sa katawan. Amen. Amen. O, mayroon ng mga, yung iba may sakit sa puso na, no? Yung ibang mga Kristiyano, concerned na sila, instead na concerned sila sa spiritual, concerned na sila sa physical. No? Kasi ang technology ngayon talagang tumataas. No? Gusto nilang malaman kung mataas ba ang cholesterol nila. No? O magpa-diagnose sila sa doktor. O ito, ganito ang cholesterol mo, ganito ang blood pressure mo, ganito yung sugar mo, ganito ang ano pa yung mga dinadiagnose? Marami yan eh. Bawat isa dyan, may bayad yata. Amen. Pag-check up sa sugar, may bayad. Pag-check up sa cholesterol, may bayad. Pag-check up sa... So marami yan eh. No? Lahat.
Sabi nga akong nabasa na pagdating ng panahon, papalitan na yung mga doktor kasi kung minsan nagkakamali, mga robot na. Mga robot na yung mag-check up. Pag sinabing robot, hindi mo na makausap. So mag-usap na lang through computer. So ibig sabihin, may ilalagay sa tao para mabasa siya sa computer. Amen? Amen? Oh. Hindi ka naman mababasa sa computer kung ano ang mayroon sa katawan mo kung walang ilalagay sa iyo na yun yung mag-open sa computer. So talagang lalagyan ng tao. At mayroon na po yan. Nakahanda na yan. Pagdating ng panahon, ipamimigay na lang na libre yan. Pero hindi naman talaga libre. Babayaran ng gobyerno yan. Katulad nung COVID, di ba? Hindi naman libre yun eh. May budget ang gobyerno yun, trillions. So, libre yung pag-inject, pero ang gobyerno ang nagbayad nun sa mga pharmaceutical, mga big pharmacies, yung nag-manufacture noon. Ganon din, pagdating ng microchip, ipamimigay sa tao na libre, pero babayaran ng gobyerno yon. Para, pag-check up sa sakit mo, mabasa ka ng mga robot, yung mga tinatawag nilang artificial intelligence, AI. So, unti-unti na yan ngayon, di ba? Oo. Dati, pag kukuhaan ka ng measurement sa iyong dugo, tutusukin yung daliri mo. Ngayon, mayroon ng itammark mo na lang. Igaganon mo na lang yung tammark mo doon sa apps. Pag tammark mo lang ganon, may lalabas na doon na blood pressure mo, sugar mo. Oh. Di ba? Oh. Heartbeat mo. Oh. Madali. Pag hindi ka wise na Kristyano, maligaw ka talaga. Sasabihin mo, ay hindi na kailangan ng hindi na kailangan manalangin. Hindi ka na kailangan manalangin, Lord, ano bang sakit ko? Gamitin mo lang yung mga technology, magsasabi na siya. So, makatuon ang tiwala ng tao sa AI, Artificial Intelligence. Mayroon na ngang lumabas mga preaching sa mga AI na yung mga nagsasalita. Mas maganda doon yun, walang emosyon. Magaling magpaliwanag. Kaya lang, walang presensya ng Diyos. Walang emosyon eh. Amen. Amen. Walang fasting and prayer. Robot na yung pinapakinggan mo. So, hindi mo maramdaman ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi katulad sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na bawat tatayo sa pulpito, nakaluhod yan, bago siya tatayo sa pulpito, nakapag-ayuno yan. So, kung siya ay nagsasalita, ina-anoint siya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Maliban na lang sa mga pastor, mga preacher na nagtitiwala sa karunungan kasi nakapag-aral sila ng Bible school. So, kahit matulog pa yan ang buong gawain, tapos gisingin na lang, Pastor, mag-preach ka na. Pag-preach niyan, ang galing mag-preach niyan dahil pinag-aralan sa Bible school eh. May stock knowledge na yan. Kaya lang, para siyang batingaw. Habang nagsasalita, wala namang power. Mismo siya sa sarili niya, nagmimintin ng gamot. Sa sarili niya, may sakit siya. Pero magaling magsalita yon. Oo. So, kung ikaw papiliin, saan ka makinig? Sa isang pastor na nagsasalita, na hindi naman ginagawa yung kanyang sinasabi, o dito ka na lang sa AI, Artificial Intelligence, robot. Ha? Sa robot ka na lang. Papanood mo yan sa mga sa YouTube o
sa computer, makikita mo dyan. So sabi niya, dito na lang tayo. Dito na lang tayo, hindi nagre-rebuke. Walang rebuke dito. Walang personalan dito. Kailangan problema, robot yan. Walang puso yan. Hindi nanaahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Magaling lang sa salita, pero hindi anointed sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Katulad sa gera, darating ang panahon, ang magera, robot na lang. Di ba, nung unang panahon dito sa inyong lugar, pag mag-ani, ilang tao ba ang mag-ani sa isang hektaryang palayan? Yung mag-ani, magtanim, mag-abuno, o sa ani na lang tayo, ilan kayang tao magtulong-tulungan doon? Di ba may grupo yan? O 20 sila na tao mag-ani, di ba? Dumating yung harvester. Driver na lang at saka yung yung 20, pwede na dalawa. Yung driver at saka yung taga-sawd nung yung palay, no? Saka may-ari. Ang gasto mo na lang doon yung wala kang gasto krudo kasi yung may-ari ng harvester siya nang magkrudo eh. Kung anong yung share, sa 10 sako, pang-11 yung may-ari ng harvester. Pang-11. Isa na lang ang nagtatrabaho o dalawa. Dati 50. Tapos tulong-tulungan yan. Pagdating ng panahon, pag AI na, mga puro na technology, wala na, mga tao magutom talaga. Wala na trabaho. Papalitan sila ng mga robot. Nung unang panahon, pag maglinis ng kalsada, magdala ng piko, pala, ang mga tao, lilinisin yung kalsada. Noong mga 1980s, bawat pamilya pwede ka magtrabaho. Standard yon. Pero nung dumating yung mga bulldozer, yung mga grader, driver na lang. Driver na lang sa grader. Malinis pa yung kalsada, di ba? Malinis yung kalsada. Mas maganda pa to. Malinis pa. Grader lang yung kalsada. Linis. Ilang tao lang. Dati, 100 na tao. Hindi pa malinis. Kwento-kwento pa yun, pero sasawaran mo yun. At least may sahod yung mga tao. So, mangyayari talaga yan, minamahal. Magkagutom, sabi ng Biblia. Magkagera. Lindol. Yung tinamaan ng lindol ng Thailand, yung Thailand na yan, isa yan sa destination ng mga turista. Ewan ko lang ngayon kung mayroon pang turista na pupunta doon. Na puro may crack naman yung mga condominium doon, yung mga hotel doon, may mga crack na. So, declared yun na hindi na pwedeng tirhan. Yung mga makikita mo sa video, di ba, yung mga tubig, mga swimming pool sa taas, yung tubig, talsikan, tapon. Kung ikaw doon naglangoy-langoy at naglindol, ewan ko lang, baka natapon din yung naglangoy-langoy doon. So, sino hindi matakot niyan? Gumuguho, tulay, lahat, kalsada na bibiyak. Dito sa atin, minamahal, mayroong pinalabas na balita, pag tatama ang big one na sinasabi sa Metro Manila, kasi may fault po dyan sa Metro Manila, minamahal. Estimate nila, more or less 50,000 on the spot, patay. Kasi marami pong building dyan na hindi standard ang pagkatayo. So wala na talaga tayong matatakasan. Kundi lumapit sa mahal na Pinoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So huwag iasa sa tao ang ating kaligtasan. Huwag po tayong mag-idolize sino man. Wala pong makakatulong sa atin na tao. Di ba? Napakalinaw po yung sinabi ng Isaiah 2:22, huling talata, dagdagan po natin. Huwag kang umasa sa tao. Sa Diyos ka umasa.
Kasi pag sa tao ka aasa, ikaw ang pinaka-bankrupt na tao sa buong mundo. Ikaw ang pinakalugi. Ang galit ng Diyos ay mapunta sa iyo. Because God is a jealous God. Ating po mga singers and instrumentalists. Isaiah 2:22. Kindly. Dito po sa Aklat ng Isaiah, Kabanata 2, talata 22. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang butas ng ilong, sapagkat sa ano pa pahahalagaan siya. Cease ye from man whose breath is in his nostrils, for wherein is he to be accounted of. Layuan mo ang tao na ang kanyang paghinga ay gamit ang butas ng ilong. Mayroon bang taong humihinga na tayo nga ang ginagamit? O bibig? Siguro, yung humihinga na hindi na ilong ang ginagamit, yun yung binubutasan na yung liig. Direct na. Or nakatubo. O kasi pag nakatubo ka na, hindi ka na hihinga sa ilong, di ba? O, nakatubo na yun. Ibig sabihin, inotel na yun. Yung normal na humihinga sa ilong, sabi ng Biblia, huwag kang magtiwala doon. O saan tayo magtitiwala pala? Wala namang taong hindi humihinga sa butas ng ilong eh. Sabi ng layuan mo. O sino ba ang nag-ihip sa butas ng ilong ng tao para ang tao ay magkaroon ng hininga at buhay? Genesis 2:7, ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kahit may butas pa lang ilong mo, kung wala ka namang buhay, useless po yan. Sabi ng Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, sino po ang ating pong aasahan? Sino po yung dapat nating i-idolize? Ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Huwag kayong mag-idolize sa tao. Kung sino mang tao na yan. No? Imagine, sabihin mo, kasi sa panahon niya, nagkaroon ng kapayapaan. Kailan ba nagkaroon ng kapayapaan? Dahil sa tao. Wala po, minamahal. Deception lang po yan. That's artificial na kapayapaan. Yung patayin mo yung mga tao para magkaroon ng kapayapaan, yan yung theory ng war. In order to obtain peace, there must be a war. Yan yung theory. Dala-dala yan. Nung unang panahon pa ng Roman Empire, na kailangan maggera para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan patayin yung mga kalaban para magkaroon ng kapayapaan. Yan yung theory nila. Hindi po theory ng Panginoon yan, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Katuruan ng tao yan. Yan din ang gusto ng komunista. Patay ng patay. Kahit sino pinapatay. Tuwang-tuwa naman yung mga tao. Ay, salamat, napatay. Talaga nakakatulong itong mga komunista na to. Pagdating ng panahon, sina lang pinatay, ay, masama pala itong komunista na to. Pag hindi sila ang victim, palakpakan sila. Pagdating ng panahon, sila na ang victim, dahil hindi na sila sumunod. Pinatay na sila ng mga komunista, di ang nag-alsamasa na. Gera na. Kasi sabi nga ng Bible, huwag kang magtiwala sa tao na humihinga ginamit ang butas ng ilong. Sa Diyos tayo magtiwala dahil siya ang
umihip ng hangin sa butas ng ilong ng kanyang ginawang tao mula sa alabok ng lupa at ang tao ay nagkaroon ng hininga at buhay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So darating at darating ang lahat na nakasulat sa Bible. So kung nakatuon ka lang sa mga bagay sa mundong ito, makita mo, useless din pala. No? So work out your own salvation with fear and trembling. Yan yung pinaka-wise at pinakamatalino na tao. Sigurado siya sa kanyang kaligtasan. Pinaghahandaan niya. Ang kanyang kamatayan o ang pagbabalik ng ating mabait na Diyos. Itaas po ang ating makamay, minamahal. Hallelujah. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa Glory to Jesus. Hallelujah. Hindi alam ang oras nang ikaw ay magising. Hallelujah. At ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-isa ka lang? Ito'y isang iwagang tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang inanap? Magsisiuli na, sana ay di ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kabigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa Amen. Praise the Lord. Nasa tagalagitnaan ng presensya at iba ng Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah.
sa mata. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory to Jesus. Sa lahat po ating mga viewers, mayroon po kayong mga kasama dyan sa inyong bahay o saan man kayo nanonood na hindi pa lumapit sa mahal na Panginoon. Ito na po yung pagkakataon. Now is the day and now is the time. Mga anak po nyo na hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, palapit nyo sa mahal na Panginoon, minamahal, bago maging huli ang lahat. Ngayon, pinapanood pa natin yung mga nangyayari sa Gaza, mga Palestino na binubomba, araw at gabi walang tulog. Sa Ukraine, pagdating ng panahon, ang pinapanood mo ay mararanasan mo. Ikaw na rin ang tatakbo, paparoon at paparito. Ikaw na rin ang hindi makakatulog araw at gabi. So bago mangyari yan, maging handa ang lahat. Sumunod ka sa panalangin, lahat ng mga viewers, panalangin sa pagsisisi, pagkatapos na ikaw ay sumampalataya, ang kasunod, pagsisisi. At hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar, mga pastoral houses o pagtitipon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw at ang buong sambahan mo, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. At patuloy kayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Sumugod sa palangin, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako sa aking pamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa mahal na Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sa aklatan. Iligtas mo sila. Sampo kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po inyong mga kamay, ano po inyong mga kahilingan, sama-sama po tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal ng Panginoon, minsan pa mahal na Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano man may naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong balapan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, voices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po minamahal ay tumayo bilang hallelujah. Pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita na hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako na pong minamahal sa ating pong special offering. Ito na.